Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 3061. Tama, walang limitasyon ang itim na bakal na taya. Walang garantiya na makakakita ka ng isa sa isang buong buwan. Maraming tao ay masusulan ng itim na bakal na taya at itatapon ang kanilang buong ipon sa buhay, sinusubukang kumita ng malaking halaga. Ang 1 hanggang 7 logro ay masyadong kaakit-akit. Kung hindi lang gaanong nagkakagulo si Arnie kanina, baka marami na ang nakagat ng pain at naglagay ng maraming espiritong kristal kay Lucius. Kung gayon, sila ay talagang magdurusa ng malaking pagkalugi. Tama, halos lahat ng ipon ko sa buhay ay naibigay ko kay Lucius. Pagkatapos kong marinig ang sinabi ninyong lahat, maswerte akong napagtanto ang aking sarili. Mga pagkakamali. Inilagay ko ang aking taya sa hayop. Kahit na 1 hanggang 2 lang ang posibilidad, doble pa rin nito ang mga spirit crystals ko. Buti pa rin bagay. Habang ang lahat ay abala sa pagtalakay, ang 1,000-feathered beast ay biglang nahulog mula sa himpapawid. Sa isang putok, ang hayop. Napakalaking katawan na malakas na bumagsak sa entablado, na nagdulot ng paglipad ng alikabok kung saan-saan. Habang lumilipad ito sa himpapawid, ang halimaw ay may lakas pa rin na patuloy na sumigaw, ngunit pagkatapos nitong bumagsak sa lupa, maliit lang ang kanyang nakaya. Mga frills. Tila ito ay humaharap sa matinding sakit. Ang halimaw ay patuloy na gumulong sa lupa. Nanginginig ang mga balahibo at matipunong katawan nito. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Jackie habang nakataas ang isang kilay. Alam niyang karamihan sa kaluluwa ng halimaw ay kinakain na. Kahit anong pilit nitong lumipad, wala itong kabuluhan. Itinaas ni Jackie ang espada sa kanyang kamay habang ang hindi mabilang na mga hibla ng itim na enerhiya ay namuo sa dulo ng kanyang espada. Inipon niya ang kanyang lakas at hinaampas ang halimaw. Narinig ng karamihan ang isang hiwa, at ang talim ay tumagos sa lalamunan ng hayop. Biglang lumabas ang dugo, na nabahira ng dugo ng halimaw ang buong arena. Napuno ng amoy ng dugo ang butas ng ilong ni Jackie, ngunit nanatili siyang walang ekspresyon. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ay nasa loob ng kanyang mga kalkulasyon. Ang pagsira sa void ay isang pamamaraan ng katangian ng kaluluwa. Matapos ma-master ito, bihasa na si Jackie sa pagkontrol sa teknik. Hindi na siya nag-aksaya ng anumang enerhiya sa pagsira sa pisikal na laman, ngunit nakatuon lamang sa pagkabulok ng kaluluwa. Kahit na ang 1,000-feathered beast ay sinusubukan pa ring lumipad pataas, ang kaluluwa nito ay patuloy na napunit at natutunaw. Dahan-dahan, hindi na nakahawak ang halimaw pagkatapos na ang karamihan sa kaluluwa nito ay nabulok kaya nahulog mula sa kalangitan. Ang eksenang iyon ay nagpasindek sa lahat ng naroon. Nawala ang ngiti ni Arnie sa kanyang mukha habang nanlaki ang kanyang mga mata, hindi makapaniwalang nakatingin sa bangkay ng halimaw. Paano naging posible iyon? Bakit nahulog mula sa langit ang 1,000-feathered beast? Bakit ito patuloy na gumulong sa sahig at sumisigaw? Bakit hindi iniwasan ng halimaw ang huling welga ni Jackie? Sa kung gaano kabilis ang hayop, hanggat gusto ng hayop, ang talim ay tumama lamang sa lupa. Hindi nito magagawang saktan ang halimaw. Gayunpaman, ang hayop ay mukhang nasa sobrang sakit na hindi nito mapansin ang paligid. Lahat ng nangyari ay wala sa kanilang inaasahan. Masyadong biglaan din ang nangyari, dahilan para sa mga manunood at ang mga mandirigma sa lahat ay hindi makapagsalita. Natigilan muna ang lahat bago nagsimulang magtinginan sa isa't isa na nalilito. Anong nangyari? Paano umunlad ang mga bagay sa yugtong iyon? Bago ginawa ni Jackie ang huling suntok, wala man lang sugat sa halimaw. Maliban sa ilang iyak na iyon, lumilipad na ito. Paitaas. Tila walang kakaiba tungkol dito, ngunit kahit nasa kabila ng lahat ng iyon, ang halimaw ay tila nasa kanya na ang lahat. Naubos ang lakas mula rito nang bumagsak ito ng husto mula sa hangin. Ano ba talaga ang nangyari? Malinaw na maayos ang hayop, kaya bakit ito biglang nahulog mula sa langit? Bakit hindi ito nakaiwas sa pag-atake? Sino ang makapagsasabi sa akin kung ano ang nangyari? Hindi ba masyadong biglaan ang lahat? Pakiramdam ko ay nanlaliko si Lucius. Hindi ko rin maintindihan. Lucius. Halatang mukhang natalo siya, pero paano biglang nagbago ang mga bagay? May iba pa kayang epekto ang pag-atake ni Lucius. Baka hindi tayo. Nakita ko ang halimaw na nasugatan, ngunit totoo nga. Maaaring ito ay isang pag-atake ng katangian ng kaluluwa. Kung ito talaga, kung gayon ang mga panlabas na pinsala ay maaaring hindi halata. Pagkatapos ng lahat, ang mga pamamaraan na iyon atakihin ang kaluluwa. Hindi napigilan ang mga talakayan. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ay labis na nabigla sa nangyari. Kabanata 3062.
Ang ilan ay nakahula, ngunit karamihan sa kanila ay nakulong pa rin sa kalituhan. Nakasimangot silang lahat, sabik na malaman ang sagot. Ang marubdob na mga talakayan ay hindi napigilan ang mga bagay na magpatuloy ayon sa nararapat. Matapos masigurado na patay na ang halimaw, ang nakamaskara. Tuloy-tuloy na umakyat sa stage ang caretaker. Itinaas niya ang kamay at kumaway, "Challenger, please exit the stage." Kailangang sumailalim sa maintenance ang stage. Ang pangalawang laban magsisimula sa loob ng 5 minuto. Tumanggo si Jackie habang tumalikod at lumabas ng stage. Tumingin siya sa paligid sa madamdaming tao. Sa sandaling iyon, maging ang mga pinakakalmang mandirigma ay malalim sa mga talakayan. Nagplano si Jackie na bumalik sa mga kinatatayuan ng manunood dahil nandoon pa si Rudy. Gayunpaman, nang makita niya kung gaano kauhaw ang lahat. Karagdagang impormasyon, agad na nagbago ang isip ni Jackie. Ayaw niyang mag-abala sa pakikipag-usap sa mga ito. Maaari silang mag-asyong kahit anong gusto nila. Pagkatapos ng lahat, isang laban lang ang natapos. Matapos ang 3 labanan ay tapos na ang lahat ay titigil ba ang mga taong iyon sa pang-iinsulto sa kanya. Alam na alam ni Jackie iyon kahit nanalo siya sa unang labanan, ang mga taong may masamang intensyon ay hindi kapani-pani walang nakatuon pa rin sa pagmamaliit at pang-iinsulto sa kanya. Malamang na maraming tao ang magsasabi na siya ay sinuwerte, at ang kanyang swerte ay hindi magpapatuloy. Ang pagkapanalo sa una sa 3 ay walang ibig sabihin. Sa pamamagitan lamang ng pagkapanalo sa lahat ng 3 magkakasunod na tunay na mapatunayan niya ang kanyang lakas. Sa pag-iisip tungkol doon, si Jackie ay nagpakawala ng mahinang tawa habang siya ay tumalikod, hindi man lang nag-abala na tumingin sa madla. Mababaliw na ang mga mandirigma sa audience. Akala nila ay babalik si Jackie sa stand ng mga manunood sa oras ng break. Pagkatapos ay makakakuha sila ng ilang mga sagot sa kanilang mga tanong. Gayunpaman, si Jackie ay tila walang balak na bumalik. Tahimik lang siyang nakatayo sa entablado na nakatingin sa mga tagapag-alaga na naglilinis ng entablado habang hinihintay niyang magsimula ang ikalawang laban. Ang mga mandirigma sa kinatatayuan ng manunood ay hinaila ang kanilang mga buhok sa pagkadismaya, talagang gustong malaman ang sagot. Nagkaroon sila ng masalimuot na kalooban sa kanilang mga puso. So sa second last attack, na-injured talaga yung beast. Kaya naman patuloy itong umiiyak habang lumilipad, hindi lang namin makita ang sugat. Sa tingin ko, kung hindi, bakit bigla itong mahuhulog mula sa langit habang lumilipad? Masyadong mabigat ang pinsala nito para magpatuloy. Higit pa rito, nang gawin ni Lucius ang huling suntok na iyon, tiyak na naiiwasan ito ng halimaw kung mayroon pa itong kakayahang mag-react. Kahit ako sana ay makaiwas sa pag-atake na iyon, huwag na sanang ang hayop, ngunit nagawa pa rin ni Jackie na tumusok sa lalamunan nito, napatay ito kaagad. Nangangahulugan ito na ang hayop ay walang kakayahan o kamalayan upang maiwasan ang suntok. Malubha na itong nasugatan na ang alam lang nito ay umiyak sa sakit. Tama na. Matapos itong bumagsak mula sa himpapawid, patuloy itong nagpupumigla sa lupa. Kung wala silang mga pakpak na naghihigpit nito. Mga galaw, baka gumugulong lahat. Mukhang masakit. Soul injury ba talaga? Kailangan mo pa bang itanong? Siyempre, ito ay isang pinsala sa kaluluwa. Kung ito ay pisikal, walang sino man sa atin ang masyadong bulag para makita ang sugat, doon. Ang daming tao dito, wala man lang nakitang sugat. Nakita lang nila ang ibon na nahulog mula sa langit. Kaya isa lang ang conclusion. Ang kaluluwa ng hayop ay nasugatan. Si Lucius ay isang soul attribute warrior, kaya hindi namin nakita ang sugat. Ang pamamaraan ay dapat na nasa mataas na grado din. Kung hindi, walang paraan na mawawala ng kamalayan ang hayop pagkatapos. Nahuhulog at nabutas pa sa lalamunan. Pagkatapos ng lahat ng talakayang iyon, dahan-daang nakuha ng lahat ang kanilang mga sagot. Nagsimula silang maunawaan na ang pamamaraan ni Jackie ay isang kaluluwa. Pamamaraan ng katangian. Ang mga diskarte sa katangian ng kaluluwa o mga mandirigmang ito na dalubhasa sa kanila ay isang minoriya sa kontinente ng Hestia. Tanging. Ang mga mandirigma na may talento sa departamentong iyon ay pipiliin na magsanay sa kanila, at maging ang mga mahuhusay ay gagawin. Minsan sumusuko sa kalagitnaan. Iyon ay dahil ang katangian ng kaluluwa ay napakahirap matutunan at makabisado. Kabanata 3063. Maraming mga master ang nabigo sa harap ng mga diskarte sa katangian ng kaluluwa. Hindi nila inaasahan na si Lucius ay isang soul attribute warrior. Ito. Parang may talent talaga siya. Sa una, lahat ay hindi kapani-pani walang mausisa tungkol kay Jackie. Nang simulan ni Jackie ang itim na bakal na taya, pakiramdam nila ay baliw lang siya at naghahanap ng atensyon. Nakumbinsi tuloy sila sa sinabi ni Arnie na si Jackie ay isang taong sakam sa pride at atensyon. Nagsimulang magbago ang tingin ng lahat kay Jackie. Pakiramdam nila ay sinimulan niya ang itim na bakal na taya dahil siya talaga
Talented at bihasa. Ang mga gustong sumugal at tumaya ng kanilang mga spirit crystal kay Jackie ay dahan-daang nagsimulang magkaroon ng pagbabago ng puso. Sa tingin ko ay maaaring talagang manalo si Lucius. Sa palagay ko, hindi laging nangyayari ang mga bagay kung paano mo inaasahan. Ang lahat ay maaaring tumaya sa maling panig. Sa mga talakayan na iyon, muling nagputok ang manunood. Iyon ay dahil halos lahat ng naroon ay naglagay ng kanilang mga taya sa mga hayop. Hindi rin ito ordinaryong taya, ito ay isang itim na bakal na taya na may limitasyon na 1,000,000 espiritong kristal. Pakiramdam ng lahat ay siguradong mananalo sila, kaya napakaraming tao ang naglagay ng kanilang buong ipon sa buhay sa hayop. Pakiramdam nila ay magagawa nilang doblehin ang kanilang mga kapalaran. Matapos manalo si Jackie sa unang laban, nagsimula silang mag-alala. Gayunpaman, habang mas ganoon iyon, mas lalo silang nataranta. The moment na may nagsabi na baka manalo si Jackie, agad na tumalon ang mga baliw na sugarol na iyon. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Paano kung nanalo siya sa unang laban? Huwag kalimutan na ito ay hindi lamang isang round. Hindi ka lang makakasigurado pagkatapos ng isang laban, kailangan niyang manalo ng 3 sunod. Ano ang silbi ng manalo ng isa lang? Tama, unang laban pa lang. Pwede bang tumahimik na lang ang mga idiot na sinusubukang i-hype si Lucius? Hindi ba't lahat kayo ay tumaya din sa hayop? Ano ang mabuting maidudulot sa iyo ng pagkapanalo ni Lucius? Mawawala lahat ang iyong mga espiritong kristal. Hindi ba pwedeng tiisin mo na lang? Maaaring nanalo ang brat na iyon kanina, ngunit maswerte siyang pumili ng mahinang hayop sa unang round. Walang paraan na matatalo niya ang sino man sa mga mas malakas. Tama, napakahina ng mga depensa ng hayop na iyon. Mapalad siyang nanalo dahil sa kahinaan na iyon. Isa siyang soul attribute warrior, hindi niya kayang talunin ang anumang halimaw na mas malakas sa depensa. Isusumpa ko ang sinumang magsasabi na naman ng kahit anong nakaka-depress. Wala akong pakialam kung saang angkan ka galing. Alam ng lahat na ang katangian ng kaluluwa ng mga mandirigma ay higit na natatakot sa mga kakayahan sa pagtatanggol, at ang mga hayop ay mas malakas sa depensa kaysa sa mga mandirigma. Kaya lang, ang halimaw na iyon ay isang malayo ang umaatake. Ang kapangyarihan nito ay dumating sa isang kamangha-manghang bilis. Sa mga tuntunin ng mga depensa nito, ito ay mas mahina kaysa sa ibang mga hayop. Kaya naman mabilis itong namatay. Tama ka. Ang taong iyon ay nagawa lamang na manalo sa unang round salamat sa kanyang kapalaran. Kabanata 3064. Mabilis na naging mainstream ang mga damdaming iyon sa mga manunood. Sa totoo lang, ang may pinakakomplikadong mood sa sandaling iyon ay si Arnie mula sa Deer Pavilion. Matapos masaksihan ang pagkapanalo ni Jackie, natigilan talaga siya. Bumagsak ang kanyang bibig at maging ang kanyang paghinga ay naging magulo. Tumanggi siyang maniwala na totoo ang kanyang nakita, ni hindi niya ginasto. Nang makita niya ang halimaw na sinasaksak sa lalamunan, si Arnie agad na tumayo sa kinauupuan niya. Inabot niya at napahawak sa lalamunan niya na para bang siya ang nasaksak. Kung hindi pa siya hinailan ng mga alagad sa likuran niya, baka hindi na napigilan ni Arnie ang sarili. Sa kabutihang palad, ang dahan-dahan siyang pinatahimik ng mga talakayan sa kanilang paligid. Kahit na walang sino man ang anumang kahalagahan doon, kailangan niyang sabihin na sila ay tama sa pagkakataong ito. Nanalo lang si Lucius dahil maswerte siya na naging dalubhasa sa katangian ng kaluluwa habang ang kalabang halimaw ay hindi nagtatanggol. Ayan, nanalo si Lucius. Hindi palaging nasa tabi niya ang swerte. Magsisimula na ang ikalawang laban, at mayroon pa ring ikatlong laban pagkatapos noon. Walang paraan para patuloy na mapalad si Lucius. Sa isiping iyon, dahan-dahan niyang pinakalma ang nagngangalit na puso. Matapos huminga ng malalim, dahan-dahan siyang tumangala na may bahagyang lilang kulay sa kanyang mukha, nagtagumpay lang siya na manalo sa unang laban salamat sa swerte, ngunit hindi palaging nasa tabi niya ang swerte. Magsisimula na ang pangalawa at pangatlong laban. Naubos na ang swerte niya. Siya ay tiyak na matatalo, at siya ay matatalo ng hindi kapani-pani walang masama. Masisira siya. Si Arnie ay karaniwang umaawit sa puntong iyon habang ang kanyang mga kamay ay dahan-daang bumukas, tumataas ang kanyang boses habang sinasabi niya, "A win is a win." Nakakatamad naman kung mamatay siya sa unang laban. Hahayaan na lang natin siyang magdusa ng mas matagal. Tumango ang sumisipsip na disipulo, na may damdaming nagsabi, "Tama ka." Kung siya ay namatay sa sandaling siya ay nagpatuloy, ito ay magiging napakalamig ng kapalaran para sa kanya. Dapat mas matagal ang mga bagay-bagay para mas magdusa ang puso niya. Mas mabuti iyon. Masiglang tumango si Arnie, nanliit ang mga mata habang nakatitig sa likod ni Jackie, "Tama ka. Doon lamang mabubusog ang ating puot." Kanina, siguradong narinig ni Lucius lahat ng sinabi ko nang tumayo ako sa gitna ng mga manunood. Ang galing niya lang umarte. Siguradong kinakabahan siya ngayon.
Pinipilit lang niyang magmukhang ayos para hindi niya mapahiya ang sarili niya. Sa totoo lang, takot na takot siya ngayon. Habang tumatagal, mas lalo siyang maghihirap. Habang iniisip ito ni Arnie, mas naramdaman ni Arnie na totoo ito. Siguradong naghihirap si Lucius sa loob. Alam niyang mamamatay siya, ngunit patuloy pa rin ang mga bagay-bagay, ang kanyang kamatayan ay nagbabadya sa kanya. Ang tanging dahilan kung bakit mukhang mahinahon na tinatanggap ni Lucius ang lahat ay dahil isa siyang clown na gusto ng atensyon. Iyon ang dahilan kung bakit siya nagsimula ng isang itim na bakal na taya nang hindi niya alam kung ano ito. Naisip ni Lucius na kaya niyang manalo sa pamamagitan lamang ng kaunting kasanayan. Narinig ang lahat ng sinabi, malamang na narinig ni Lucius. Sa wakas natanto ang katotohanan. Habang mas maraming katotohanan ang kanyang nakita, mas malinaw na nakikita niya ang kanyang huling resulta, at lalo siyang magdurusa. Iniisip kung paano nagdurusa si Lucius sa loob, biglang nakaramdam ng hindi kapani-paniwalang saya si Arnie. Itinapon niya ang kaninang pag-aalala, tumingin siya kay Rudy. Gayunpaman, si Rudy ay nakatingin lamang sa entablado na may kalmadong ekspresyon, hindi nagpapakita ng labis na emosyon. Malinaw niyang narinig kung ano sinasabi ng lahat, ngunit wala man lang siyang ipinakitang reaksyon. Nang tingnan kung gaano kalmado si Rudy, ngumuso si Arnie. Hindi niya matiis kung paanong walang pakialam ang dalawa. Nagtaas siya ng boses at sinabi kay Rudy, kaibigan ni Lucius, kamukha mo ganap na maayos. Hindi ka ba nag-aalala na masisira si Lucius? Kabanata 365. Hindi alam ni Arnie ang pangalan ni Rudy, ang kilala lang niya ay kaibigan ni Lucius. Noong una, hindi nag-react si Rudy. Ilang sandali pa ay napagtanto niyang si Arnie ang kausap niya. Napalingon si Rudy sa pagkadismaya. Nang makita niya kung gaano kasaya ang kinikilos ni Arnie, hindi niya napigil ang imulat ang mga mata. Siya. Nadama na si Arnie ay tila isang taong may sakit sa pag-iisip. Gustong-gusto niyang tumalon sa mga conclusion ng walang kaunting paghatol. Anumang bagay na hindi maganda para kay Jackie ay makikita niyang paniniwalaan niya ito ng buong puso. Ang katotohanan ay nasa harap mismo ng lahat, ngunit tila hindi nila ito gustong tanggapin. Mukhang sigurado talaga si Arnie. Napaawang ang mga labi ni Rudy habang binatukan, bakit ang saya-saya mo? Natalo ba si Lucius? Ang mga salitang iyon ay lubos na natulala kay Arnie, saglit na hindi niya alam ang sasabihin. Ngumuso si Rudy habang nagpatuloy, ang sinumang may kaunting katalinuhan ay hindi ako haamon sa ngayon. Kung natalo na siya, hindi na ako makakagat sa mga sinasabi mo, pero malinaw na nanalo siya sa laban niya. Magsisimula na ang pangalawang laban, wala kang ikakatuwa. Pagkasabi niyon ay muling tumalikod si Rudy, hindi na naabala kay Arnie. Sa sandaling iyon, ang oras ay tapos na, at ang entablado ay nalinas na. Muling inilabas ng caretaker ang kanyang itim na scroll. Sa pagkakataong ito, isang bagong pangkat ng mga hayop ang lumitaw sa hangin sa harap ng lahat. Lahat ay tumuwid sa kanilang likuran at nagpipigil ng hininga habang nakatingin kay Jackie, inaabangan ang kanyang pangalawang pagpipilian. Tumangala si Jackie sa 5 halimaw sa hangin. Ang kanyang mga labi ay kumikibot sa pagkagalit, na nagluluksa kung gaano karaming mga hayop ang naroon. Sa 5 halimaw, isa lang ang nakilala ni Jackie. Hindi pa niya nakita o narinig ang 4 na iba pa noon. Matapos tingnan ang mga totoong alaala na mayroon siya, wala siyang mahanap na anumang palatandaan sa iba pang 4. Napabuntong hininga siya habang naglalakad ulit sa stage. Ang 5 halimaw ay ganap na naiiba kaysa sa 5 nauna. Pagkatapos mag-isip, tumigil ang mga mata ni Jackie sa pangalawang halimaw. Ito ang tanging hayop na kinilala ni Jackie bilang energy hound. Mukha itong wolfhound pero puno ng spike. Ito ay 5 o 6 na beses na mas malaki kaysa sa isang normal na wolfhound. Ang aktwal na hugis nito ay halos kasing laki ng isang maliit na elemento. Ang energy hound ay nagdadalubhasa sa mga pag-atake ng laganap na kapangyarihan, at ito nga. Mas malakas sa mga tuntunin ng depensa kaysa sa mga regular na hayop. Isa itong purong mabangis na hayop na puno ng brute force. Hindi iyon. Matalino man. Nagkalkula si Jackie sa kanyang puso at naramdaman na ang energy hound ay marahil nasa kalahati lamang ng lakas ng 1,000-feathered hayop. Sa kasalukuyang batch ng mga hayop, malamang na nasa huling lugar ito. Sa pag-iisip, nagpakawala siya ng isang ngiti nang hindi siya nagdalawang isip na pumili ng aso. Batay sa mga patakaran, may 5 minuto si Jackie para pumili, at lahat ay naghihintay ng 5 minuto na maubos kaya nagnobela si Jackie. Pipiliin niya. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na si Jackie ay magiging mapagpasyahan. Nakapili na si Jackie sa loob lamang ng ilang segundo. Medyo nagmamadali. Kabanata 3066. Talaga bang naisip niya na siya ay sapat na mapalad na pumili ng pinakamahina sa mga hayop sa isang kapritsyo? Gayunpaman, walang pakialam si Jackie sa iniisip ng iba.
Mayroon siyang sariling mga paghuhusga. Nanatiling walang emosyon ang katabi niyang caretaker, mukhang walang kinalaman sa kanya ang nangyari sa paligid niya. Lahat. Nang piliin ni Jackie ang Energy Hound, ang iba pang apat na hayop ay naging wala, at ang enerhiya ay naging isang imahe ng enerhiya tugisin. Mabilis na tumigas ang Energy Hound. Nagpakawala ito ng alulong na pumuno sa buong arena. Ang susunod na segundo, ang asong-aso ay bumaba mula sa himpapawid. Si Jackie ay nasa timog na bahagi habang ang aso ay nasa hilagang bahagi. Nagkatinginan silang dalawa mula sa magkabilang panig. Ipinakita ng Energy Hound ang matatalas nitong ngipin habang ang mga mata nitong pulang dugo ay marahas na nakatitig kay Jackie, na tila handang kumagat sa lalamunan ni Jackie sa susunod na segundo. Sa pag-ungol nito, makikitang tumutulo ang laway mula sa mga ngipin nito. Ang mga spike sa paligid ng katawan nito ay patuloy na nanginginig, tulad ng isang ligaw na aso na nakakita ng karne. Sa pagkakataong iyon, muling nagkagulo ang mga manunood habang ang lahat ay nakatingin sa lalaki at hayop sa pag-asa. Isa itong halimaw na mukhang lobo at aso. Mukhang malakas ang depensa nito. Ito ay malinaw na mukhang isang brute ng isang hayop. Ang mga hayop na tulad nito ay kadalasang hindi kapani-paniwalang matibay. Tapos na si Lucius sa ngayon. Walang paraan para manalo siya. Ang mga pag-atake ng katangian ng kaluluwa ay higit na nakikipagpunyagi laban sa mga malalakas na hayop na nagtatanggol. Sa limang halimaw, malinaw na mayroong mga mukhang mahina sa pagtatanggol, ngunit pinili pa rin ni Lucius ang isang ito. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya. Baka masyado lang siyang confident sa sarili niya ngayon. Ang naunang tagumpay ay nagbigay sa kanya ng sobrang pagmamadali kaya hindi na siya makapag-isip ng maayos. Nagpa siyang random na pumili ng isang halimaw, walang pakialam kung ano ang kakaharapin niya. Sa tingin ko tama si Arnie. Masyado lang siyang natutuwa sa sarili niya. Ang gusto niya lang ay magpakitang gila sa harapan namin. Tingnan mo na lang kung paano niya pinili agad ang halimaw na walang iniisip. Sinusubukan niyang ipakita sa amin kung gaano siya katalino sa pamamagitan ng paggawa niyan, pero sa tingin ko ay tanga lang siya. Masyado kang tama. Sa tingin ko rin. Kung naglaan lang siya ng oras at nag-observe ng maayos bago siya pumili, hindi ko akalain. Gayunpaman, ngayon ay masisiguro ko na ito ay eksakto tulad ng sinabi mo. Iniisip niya na kaya niyang manalo kahit random na piliin niya ang hayop. Pagkatapos ay tatayo siya sa gitna ng entablado at sasabihin sa lahat na nagtagumpay siyang manalo ng napakadali, na kaya niyang manalo sa pusta sa itim na bakal. Oh please, kung manalo siya, ipapangalan ko sa kanya ang panganay ko. Ang mapagpasyang aksyon ni Jackie ay naging dahilan upang isipin ng lahat na siya ay isang ganap na pakitang tao. Kinutya ng lahat si Jackie dahil sa random na pagpili at nauwi sa pagpili ng pinakamalakas sa hayop sa pagtatanggol. Gusto ni Jackie. Tiyak na magbayad para sa kanyang pinili. Sa pagkakataong iyon, kung may lumingon man kay Arnie, mapapansin nilang nakadikip ang mga kamay nito, may binubulong-bulong. Para siyang nagdadasal, o parang nagmumura. May mga ugat sa mga mata niya sa puntong iyon. Gayunpaman, siya ay medyo naaliw na makitang nagkamali si Jackie. Gayunpaman, ayaw pa rin niyang magpahinga. Kaya naman magkahawak ang mga kamay niya, bumubulong, matatalo siya. Siguradong matatalo siya. Matatalo siya. Hindi ka pani-paniwalang kakilakilabot. Masisira siya ng asong iyon. Siya ay mamamatay sa isang kakilakilabot na kamatayan, hindi nagpapahinga sa kapayapaan. Taos-puso niyang binibigkas ang lahat ng iyon, umaasang matatalo si Jackie. Nasa limitasyon na ang pagkamuhi ni Arnie kay Jackie. Hindi siya. Mas gustong makita si Jackie na makakuha ng higit pang mga tagumpay. Kung nanalo si Jackie sa pagkakataong ito, wala nang paraan para ipaliwanag ang ilang bagay. Mahinahong hinarap ni Jackie ang mga ngipin ng aso. Kahit gaano kabanggas ang asong iyon ay tila hindi siya nag-react. Kabanata 3067. Ang laway ng asong-aso ay nasa sahig na medyo nakakadiri. Dahil hindi gumagalaw si Jackie, nagsimulang mabalisa ang aso. Kanina pa ito naghihintay kay Jackie na gumawa ng unang hakbang ngunit ginawa. Huwag mong asahan na napakatyaga ni Jackie, nakatayo lang sa pwesto habang hawak ang espada, hindi gumagalaw. Dahan-dahan, ang asong-aso. Nawala ang pasensya. Bahagyang yumuko ang hulihan nitong mga paa na tila aatake na. Nang tingnan iyon, nakataas ang isang kilay ni Jackie habang patuloy na gumagalaw ang kanyang kaliwang kamay, na bumubuo ng selyo. Sa himpapawid, dahan-daang namuo ang isang daang kaluluwang espada. Matapos ipatawag ni Jackie, ang mga espadang iyon ay naging mga itim na tuldok ng liwanag at nagsanib sa espada sa kanang kamay ni Jackie. This time, hindi na siya nagpapigil. Ang Upper Ultimate God Rank Technique, Destroying the Void, ay ganap ng pinagkadalubhasaan ni Jackie, at ginamit ito ni Jackie ng buong lakas. Ang buong talim ay napuno ng kanyang buong lakas.
Sa isang alulong, sa wakas ay hindi na nakapagpigil pa ang asong iyon habang tinutukan nito si Jackie na parang palaso. Nakabuka ang bibig nito habang nag-charge ito ng napakabilis. Sa sobrang lakas nito, bawat hakbang na ginawa nito ay bahagyang yumanig ang lupa. Nang tingnan iyon, nakahinga ng maluwag ang lahat ng mandirigma. Katulad ng naisip nila, ang halimaw na iyon ay may hindi kapani-paniwalang depensa, at iyon ay perpekto para sa pakikipaglaban sa isang soul attribute warrior. Tapos na ang lalaking ito. Maliban na lang kung ang teknik niya ay ultimate god rank technique, walang paraan na makakaligtas siya sa labanang ito. Tama na yan. Sa harap ng isang halimaw na ganyan, ang espada sa kamay ni Lucius ay parang sangalang. Hindi nito mapipigilan ang mga kuko ng halimaw. Habang nagsimulang bumilis ang aso, naramdaman pa ni Jackie ang pag-ihip ng hangin sa kanyang direksyon. Bahagyang kumunat ang noo niya habang nag-shoot forward din. Nang malapit na silang mag-away, inactivate ni Jackie ang mga batas ng kalawakan at nawala sa lugar. Nang muli siyang nagpakita ay nasa likod na siya ng halimaw. Gayunpaman, ang mga reaksyon ng hayop ay mas mabilis kaysa sa anumang ordinaryong hayop. Matapos mawala si Jackie ay agad itong naka-alerto. Nang sumulpot si Jackie sa likod nito, umikot ang buong katawan nito habang kagat-kagat ng bibig si Jackie. Umatras si Jackie, naglalaslas habang lumalayo. Ang kulay abong hiwa ay biglang tumama sa noo ng aso. Narinig na lamang ni Jackie ang kaluskos. Hindi niya napigil ang magtaas ng kilay nang makita ang isang patak ng dugo na umaagos mula sa kinaroroonan ng lumapag ang atake. Dahil doon, dinilaan niya ang kanyang mga labi at nanadjust kung gaano kalakas ang mga depensa ng halimaw. Ang mga hayop na may mahinang depensa ay hindi rin mag-iwan ng anumang sugat sa kanilang mga katawan pagkatapos na tamaan ng destroying the void. Iyon ay dahil hindi nila mapigilan ang kapangyarihan nito. Lahat, ito ay mapupunta mismo sa kanilang mga kaluluwa. Gayunpaman, ang mga depensa sa Energy Hound ay talagang nagawang harangan ang isang maliit na bahagi ng Destroying the Void's power. Kahit karamihan ay nakapasok pa rin sa katawan ng asong-aso, sapat pa rin iyon para mabigla si Jackie. Gayunpaman, kahit na ang mga depensa ng asong-aso ay napakalakas, hindi nito ganap na mapipigil ang pagsira sa walang kabuluhan. Isang bahagi lamang nito. Ang kapangyarihan ay ginamit upang basagin ang mga depensa ng asong-aso, at ang sugat sa noo ng asong-aso ay kung saan ang pagsirasa. Naputol ang kapangyarihan ni Void. Kabanata 3068. Sa isang kalabog, ang katawan ng asong-aso ay nahulog ng husto sa entablado. Tiningnan ni Jackie ang katawan ng asong iyon, hindi man lang nagpakita ng gaanong emosyon. Kung tutuusin, inaasahan na niya ang resultang iyon. Ang asong-aso ay hindi katugma sa thousand-feathered beast, at ang mga pag-atake nito ay umaasa lamang sa malupit na lakas. Hindi ito pupunta. Troublemayan siya sa lahat. Matapos mamatay ang nakatali, nawala ang harang sa paligid ng entablado. Dahan daw ang lumingon si Jackie habang kalmadong bumababa ng stage. Alam niyang kailangang linisin ng mga tagapag-alaga ang entablado, ibalik ito sa orihinal nitong estado. Pagbaba ni Jackie ng stage, laking gulat niya nang mapansing tumahimik na ang maingay na manunood. Tumangala siya para makitang nanlaki ang mga mata ng lahat ng nanunood, at nakanganga rin ang mga bibig. Wala nang nagsasalita. Tila ang mga mandirigma sa kinatatayuan ng mga manunood ay nagyelo sa kanilang kinalalagyan. Maging ang kanilang paghinga ay mababaw. Matagal bago may nagsimulang kuskusin ang kanilang mga mata at kurutin ang kanilang mga braso, na nagsasabi sa kanilang sarili na ang lahat ay totoo. Actually nakita ko lahat yan. Hindi naman ako nananaginip eh. Nanalo na naman si Lucius. Napakalinis niyang nanalo sa pagkakataong ito. Hindi ba't sinabi ninyong lahat na ang mga depensa ng halimaw ay hindi kapani-paniwalang malakas at tiyak na hindi masisira ni Lucius ang mga ito? Di ba sabi mo lagot siya? Tama na yan. Hindi ba't maraming tao ang nagsabi na tiyak na matatalo si Lucius at wala siyang pagkakataon? Sabi niyong lahat ay tiyak na mapupunit siya ng malalobo o malaaso na hayop na ito. Sabi mo mas masahol pa siya kaysa kay Leslie. Lumabas ka at sabihin sa amin ang nangyari. Di ba sabi mo napakalakas ng depensa ng halimaw? Bakit parang papel ang gumuho sa harap ni Lucius? Napatay ito ni Lucius sa isang suntok. Sa unang laban, matagal nang lumaban si Lucius at gumamit ng ilang mga kasanayan. Sabi mo siguradong matatalo siya sa ikalawang laban, pero bakit ang dali niyang nanalo? Nanalo siya sa isang strike lang. Napakadali noon. Tell me right now, anong nangyari? Ang mga nagtanong ng mga iyon ay ang mga kanina patahimik. Nakikinig lang sila at naramdaman nilang lahat. Iba ang tunog makatwiran. Ang ilan sa kanila ay nagplano noong una na tumaya kay Jackie, ngunit pinigilan ng mga nakapaligid sa kanila. Unti-unti nilang napansin na unti-unting lumalago ang tsansa ni Jackie na manalo.
Ang pangalawang laban na naisip ng lahat magiging napakahirap na naging isang laban na nagtapos ng napakadali. Ito ay hindi naging mahirap sa lahat. Ito ay kasing dali ng inuming tubig. Naging sanhi iyon ng pagkawala ng kalmado ng mga mandirigma na noong una ay nagplanong tumaya kay Jackie. Sinimulan nilang tanungin ang mga iyon. Mga mandirigma na nanguna sa daloy sa simula. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga taong iyon ay ganap na tikom ang kanilang mga bibig, hindi makapagsalita ng kahit isang salita. Sila ay ganap na lumingon. Pipi, hindi tumutugon anuman ang sabihin ng mga nasa paligid nila. Parang hindi sila ang may sinabi. Dati, marunong talaga kayong lahat magsalita. Hindi ba't pinag-aralan mo ng mabuti ang lahat kanina? Ano bang nangyayari ngayon? Hindi ka ba pupunta? Ipagpatuloy. Kabanata 369. Hindi ba dapat sa amin man lang ituro mo ang usapin? Pinlano ko sanang ilagay ang aking taya kay Lucius, ngunit ginawa ninyong lahat ang lahat para tumigil. Ako, tama na yan. Hindi ka ba sigurado na siguradong matatalo si Lucius sa ikalawang laban? Hindi ka ba sigurado na matatalo siya? Hindi ka pani-paniwalang masama din. Pinag-aralan mo pa ang lahat, nagsasalita na parang personal mong nasaksihan. Bakit hindi mo sinasabi kahit ano ngayon? Pwede bang tumigil ka na sa pagtatago? Balak ko sanang isugal na lang si Lucius, pero kayo ang pinagtawanan ko sa pagpupumilit ko. Namumukod tangi sa karamihan, at tila tiwala sa iyong pagsusuri. Salamat sa inyong lahat, inilagay ko ang aking mga espiritong kristal sa mga hayop at kinuha ang aking buong pamilya. Huwag mong isipin na kaya mo lang. Iwasan mo lahat ng ganito. Kung wala kang gagawin tungkol dito, hindi kita bibitawan. Salamat sa tagumpay ni Jackie, ang mga mandirigmang iyon na siguradong matatalo si Jackie ay hindi na nang ahas na magsalita pa. Gayunpaman, ng palakas ang mga sigawan, hindi na nakayanan ng ilang tao. Isang malamig na tawa ang isang lalaking nakasuot ng kulay abo at sinabing, kayo mismo ang tumaya sa mga hayop, ano ang kinalaman ng iba dito? Maaaring isipin ng mga tao kung ano ang gusto nila, hindi mo kailangang sundin sila. Sa huli, ikaw ang hindi nalutas ng sapat. Humingi ka ng paliwanag, ngunit paano mo ito ipapaliwanag sa iyong sarili? Bakit may utang sa iyo ang mga tao? Itigil mo na ang pagpilit sa iyong paraan. Sa sandaling magsalita ang taong iyon, naging sanhi ito ng mas maraming tao na tumayo, tama. Ano ang kinalaman ng sino man sa iyong pagtaya ng iyong buong kapalaran sa mga hayop? Walang nagpilit sa iyo na gawin ito. Hindi mo ba naisip na nagbibiro ka? Sinabi namin ang lahat dahil akala namin ay tama kami. Hindi mo na kailangang makinig sa amin. Hindi namin sinabi na kailangan mong makinig sa amin. Kayo ang nagpumilit na gawin iyon, kaya bakit kami nag-aalala? Nanginginig sa galit ang lalaking humihingi ng paliwanag kanina matapos marinig ang lahat ng iyon. Pakiramdam niya ay itinapon siya sa ilalim ng bus at kinasusuklaman ang sarili dahil sa pagiging mahina ang loob. Bakit siya nanghina at nagpumilit na sundin ang hula ng iba kapag pumipili? Habang nag-iisip ang taong iyon, mas lalo siyang nagalit. Ni hindi siya makahinga ng maayos sa puntong iyon. Walang paraan na maaaring baliwalain ng sino man ang nangyari. Matagal ang mga mukha ng mga nakatitiyak na mamamatay si Jackie. Pagkatapos ng lahat, 2/3 ng mga mandirigma doon ay nakibahagi sa taya. Ang ilan sa kanila ay naglabas pa ng lahat ng kanilang ipon. Kung matalo sila sa taya, wala na silang matitira. Para sa kanila, ito ay magiging isang malaking dagok. Marami sa kanila ang nagsimulang mabalisa. Bumaling ang bigot kay Rudy na may pag-aalala. Doon niya napagtanto kung bakit naging kalmado si Rudy sa buong panahon. Alam na ni Rudy kung gaano kalakas si Jackie. Kaya naman hindi siya nagpatinag kahit ano pa ang sabihin ng iba. Huminga ng malalim ang lalaking bigot at sinabing, "Hoy, mukhang alam mo na kung gaano kalakas si Lucius." Nakataas ang kilay ni Rudy habang nakatingin sa lalaki, "Oo naman. Sinabi ko rin sa'yo noon pa lang, pero hindi ka naniwala. Akala mo ako ay ignorante na sabihin ang lahat ng iyon." Ang mga salitang iyon ay naging dahilan upang hindi makapagsalita ang lalaki. Iyon talaga ang nangyari. Nang sabihin iyon ni Rudy, lubos siyang nagtiwala. Si Jackie, akala ng lahat ay baliw siya. Kabanata 370. Kung tutuusin, tiyak na isang mandirigma si Lucius. Nakaramdam ng mapait na lasa ang lalaking bigot sa kanyang bibig nang hihinayang na napustahan niya ang halimaw. Dapat ay sinindihan niya ang kanyang sugarol espiritu at itinaya ang lahat kay Jackie. Kung talagang nanalo si Jackie, 7 beses na niyang nabawi ang mga kristal. Nababaliw na siya sa pag-iisip pa lang nito. Kahit na mayroon siya hindi ginastos ang kanyang buong kapalaran tulad ng iba, medyo naglagay pa rin siya ng kaunti. Ang pagkawala ay magiging isang malaking dagok para sa lalaking iyon. Hindi naman kasi siya nagmula sa malaking angkan at unti-unting naipon ang kanyang kayamanan.
Siya ay lumahok sa napakaraming taya noon at maingat na gumawa ng mga ligtas na pagpipilian para sa kanilang lahat. This time, medyo nakakuha na siya matako, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito ang resulta. Nakaramdam ng lamig ang lalaki habang umiling-iling, tinakpan ang bibig. Naramdaman ni Arnie na nanigas ang buong katawan niya, hindi man lang siya nakahinga. Pakiramdam niya ay tila hindi makatotohanan ang lahat na para bang nasa panaginip siya. Kung hindi siya nakakita ng isang bagay na walang katotohanan. Nanginginig ang kanyang bibig, matagal bago niya sinabing, hindi ito totoo. Sa sandaling iyon, ang kanyang mga salita ay tila hindi nakakumbinsi. Maging ang mga alagad sa likuran niya ay hindi alam kung ano ang sasabihin. Kung talagang nanalo si Jackie sa huli, pakiramdam ni Arnie ay hindi niya ito matatanggap. Bigla siyang umayo sa likod habang nagtaas ng boses, mali lahat ng sinabi nila kanina. Ang hayop na iyon ay hindi malakas sa pagtatanggol. Parang noon lang. Swerte lang si Lucius. Pumili siya ng isa pang hindi kapani-paniwalang mahinang hayop. Ganyan dapat. Talagang ganoon. Ang mga mandirigma ng katangian ng kaluluwa ay natatakot sa mga malalakas na hayop na nagtatanggol. Napakadaling namatay ang hayop na iyon. Ito ay dapat na dahil ito ay mahina. Kung hindi, maaaring tumagal pa ito ng ilang suntok. Pagkasabi niya noon ay unti-unting nagbawi ng kulay ang mga mata ni Arnie. Pakiramdam niya ay tama siya, na talagang ganoon. Talagang napakaswerte ni Jackie na pumili ng isa pang mahinang hayop. Hindi lamang ito mahina sa offense iba, ngunit hindi kapani-paniwalang mahina rin sa depensa. Mukhang malakas lang ang katawan. Tutal, matagal nang nakalaban ni Jackie ang ibon sa unang laban. Ang ibon ay hindi dapat ganoon kalakas sa pagtatanggol, mas malakas lamang kaysa sa mga normal na hayop sa mga tuntunin ng pag-atake at bilis nito. Ang pangalawa ay namatay ng napakadaling dahil lang sa mahina. Hindi lamang ito mahina, ngunit ito ay marupok din. Ganyan nangyari ang lahat. Napabuntong hininga si Arnie, pakiramdam niya ay tama ang hula niya. Hindi niya kayang mag-overestimate. Lucius. Si Lucius ay isang wandering warrior lamang na walang angkan. Maswerte lang siya. Sa pag-iisip niyan, hindi mapigilan ni Arnie na magmura, napaka-unfair. Bakit hinayaan siya ng tadhana na manalo ng dalawang magkasunod? Siya lang din maswerte. Sa sandaling sinabi niya na ang mga talakayan sa paligid niya ay medyo tumahimik. Marami sa kanila ang tumingin na may habag. Ang ilan sa kanila ay may puot, ngunit ito ay kadalasang pagkagalit at pakikiramay. Naunawaan ng mga mandirigma doon na tiyak na hindi matatanggap ni Arnie ang nangyari sa lahat ng nangyari. Sa pagitan nila ni Jackie. Siya ay nagdala ng parehong argumento mula sa dati, sinabi na si Jackie ay nanalo lamang dahil sa swerte. Walang naniwala sa kanya. Ngayon, pakiramdam na ito ay ganap na hindi kapani-paniwala at masayang maingay na ibinigay sa mga pangyayari. Kabanata 3071. Gayunpaman, hindi sinusubukan ni Arnie na kumbansihin ang mga nakapaligid sa kanya. Pinipilit lang niyang kumbansihin ang sarili. Napabuntong hininga siya habang patuloy na malakas na sinasabi, magsisimula na ang ikatlong laban. Nagamit na niya ang lahat ng swerte niya sa pangalawa. Ikaw. Talagang hindi mananalo sa ikatlong laban. Hindi mo makukuha ang Black Iron Medal. Habang sinasabi niya iyon ay mas lalong lumungkot ang ekspresyon ni Arnie. Para bang siguradong mangyayari ang sinabi niya. Kahit na hindi ito mababago ng Diyos. Hindi alam ng lahat kung ano ang sasabihin pagkatapos nilang marinig iyon. Naramdaman pa nila na medyo nakakaawa si Arnie sa sandaling iyon. Pagkatapos ng lahat, si Lucius ay isang wandering warrior lamang, ngunit nanalo na siya ng 2 round. Huling round na lang ang natitira para manalo sa itim na bakal na taya. Ang swerte ay hindi palaging nakadikit sa isang tao. Kahit na ayaw nilang makitang nanalo si Lucius, nasa harapan nilang lahat ang katotohanan. Gustuhin man nilang tanggihan ito, wala silang dahilan. Ang pangalawang halimaw ay umasa sa malupit na lakas upang lumaban. Ang mga hayop na iyon ay kadalasang mas malakas sa pagtatanggol kaysa karaniwan. Ito ay isang katotohanang hindi maikakaila. Higit pa rito, napakarami sa mga mandirigma doon ay nasa Coliseum sa mahabang panahon. Nakakita sila ng hindi mabilang na labanan. Sa bawat pagkakataon, kahit na mayroong mas mahina at mas malakas na mga hayop, kahit na ang pinakamahina ay magkakaroon ng baseline ng lakas. Ang katotohanan na si Lucius ay nagtagumpay na manalo ng 2 sa isang hilera ay nangangahulugan na ang kanyang mga kasanayan ay tiyak na mas malakas kaysa sa karamihan ng mga mandirigma. Maliban kay Arnie, kahit ang mga ayaw umamin sa katotohanang iyon ay pinilit. Maging ang mga alagad ng Deer Pavilion sa likod ni Arnie ay unti-unting tinanggap ang katotohanan. Lumipas ang oras, at mabilis na nalinas ang entablado. Panay ang lakad ulit ni Jackie sa stage. Sa pagkakataong ito, napakatahimik ng mga tao. Lahat ay nakatingin na kay Jackie na may kakaibang ekspresyon.
Naglabas ang caretaker ng isa pang itim na scroll. Matapos buksan ng balumbon, 5 bagong larawan ng hayop ang kinunan sa hangin. Detalyadong tumingin si Jackie sa mga halimaw na iyon. Nagpapasalamat siya na nakilala niya ang 2 sa 5 hayop sa pagkakataong ito. Ang una ay isang coral drake na nasa pinakakanang dulo, habang ang 9-tailed scarlet fox ay nasa kaliwang dulo. Ang 2 halimaw ay nasa halos parehong antas, pareho silang mas malakas ng kaunti kaysa sa energy hound. Kung inaayos ni Jackie ang mga ito, ang coral drake ay dapat nasa pangatlo, habang ang 9-tailed scarlet fox ay dapat nasa ika-4. Ang 2 halimaw ay hindi masyadong naiiba sa isa't isa. Kung ang kapaligiran ay nababagay sa fox, malamang na makakalaban ito sa A. Gumuhit laban sa drake o kahit na magkaroon ng isang kalamangan. Ang coral drake ay dalubhasa sa lason. Napapaligiran ng knuckle-alasong gas ang buong katawan nito. Magsisimulang bumula ang mga mahihinang mandirigma. Ang bibig nang makalapit sila sa coral drake. Hindi nagtagal ay naging kulay ube ang kanilang mga katawan dahil sa lason at mamatay sa huli. Ang 9-tailed scarlet fox ay dalubhasa sa mga ilusyon. Ang natural-born skill nito ay tinawag na 9-tailed illusion. Ilang mental o ang mga mandirigma na mas mahina sa espiritual ay agad na mawawala sa mga ilusyon pagkatapos itong gamitin. Pagkatapos ay magtatago ang fox sa anino at kumuha ng pagkakataon na kagatin ang leeg ng mandirigma, pinapatay ito sa isang iglap. Wala sa alinman sa mga hayop ang madaling pakitunguhan, ngunit hindi sila masyadong mahirap para kay Jackie. Pagkatapos ay nagpasya siya sa isang sandali lamang bilang siya. Nakaturo mismo sa 9-tailed scarlet fox. Kabanata 3072. Katulad ng dati, kumpara sa iba, pinili ni Jackie ang halimaw ng napakabilis. Malinaw na mayroon siyang 5 minuto para pumili. Ngunit siya ay pumili lamang ng isa ng mabilis. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ang mga manunood ay kakaibang tahimik. Wala ni isa man sa kanila ang nagpahayag magkasalungat na damdamin. Ang katotohanan ay ipinakita para makita nilang lahat. Habang nagdududa sila kay Jackie, mas malaki ang dagok sa kanila. Pagdating sa gumagala na mandirigmang ito, kahit ano ay maaaring mangyari. Nang tumigas ang 9-tailed scarlet fox, tumahimik na ang mga manunood. Ang katawan ng fox ay ganap na pula, at napakatingkad ng balahibo nito. Kung ikukumpara sa kung gaano kabangges ang hitsura ng ibang mga hayop, ang fox ay mukhang mas paamo. Kung susuriing mabuti, tila may pahiwatig ng kagandahan ng tao sa fox. Gayunpaman, gaano man kaganda ang hitsura ng fox, ito hayop pa rin sa paningin ni Jackie. Matapos bumagsak sa lupa ang 9-tailed fox, tumayo ito sa tapat ng entablado kay Jackie. Ang fox ay medyo matalino. Ang katalinuhan nito ay katulad ng sa isang malabote na tao. Kahit na ang 9-tailed fox ay binubuo lamang ng enerhiya, napanatili pa rin ito ang ilan sa orihinal na katalinuhan ng fox. Napasulyap ito kay Jackie nang makita ang isang hindi kapani-pani walang tusong kislap sa mga mata nito. Tumaas ang isang kilay ni Jackie, hindi niya binayaran ang pinag-isipan ng halimaw. Bahagyang paikot-ikot ang fox, tila may hinihintay, tila may gustong malaman. Gayunpaman, gaano man ito kalayo sa paglalakad ay laging nakatutok sa kanya ang mga mata nito. Pinaikit ni Jackie ang kanyang mga mata, curious kung ano ang binabalak ng fox. Ang sino mang iba pang mandirigma ay maaaring maging ganap na alerto sa sandaling iyon, mag-ingat sa anumang biglaang pag-atake mula sa fox. Gayunpaman, walang pakialam si Jackie at sa halip ay puno ng pag-asa kung ano ang gagawin ng fox. Naramdaman ng emosyon ni Jackie, bahagyang kumunot ang noo ng fox, pakiramdam niya ay iba siya sa ibang tao. Sa pagkakataong iyon, naningkit ang mga mata ng fox nang bigla itong namula, na parabang nabahira ng dugo. Ads by Pop Future. Biglang naramdaman ni Jackie na nagbago ang lahat. Ang entablado na sa orihinal ay silang dalawa lamang ay biglang napuno ng mga di gaanong nakadamit. Ang mga dilag na iyon ay hindi kapani-pani walang mapang-akit, at ang kanilang mga mukha ay natatakpan ng manipis na mga belo. Nagtawanan ng mga babae at naglalaro. Lumingon siya at napansin niyang nasa harapan na niya ang ilang mga babae. Nakita niyang nag-abot ang mga babae at nakiusap na sumama sa kanila. Hindi napigilan ni Jackie na imulat ang mga mata. Ang mababang antas ng mga ilusyon na tulad nito ay hindi makakaapekto kay Jackie. Naramdaman siguro ang ugali ni Jackie, biglang nanigas ang mga babae habang puno ng galit ang mga mata. Mukhang nagalit sila na hindi nagre-react si Jackie. Pagkatapos noon, nakarinig si Jackie ng ilang pagsabog habang ang magagandang babae ay sunod-sunod na sumabog sa kulay rosas na pulbos, na naglalaho sa hangin. Walang magawa ang mga labi ni Jackie, iniisip kung iyon lang. Ito ay nadama ng isang maliit na masyadong walang silbi. Nagpasok na ba siya ng panibagong ilusyon? Hindi man lang ito nakakuha ng interes kay Jackie. Habang iniisip niya kung natapos na ba ito, ang mga manunood ay biglang nagpakawala ng ilang iyak. Agad siyang lumingon.
Napag-alaman na ang mga tahimik na nanunood ay biglang nagkagulo. Ilan sa kanila ang tumayo na may mga tinging nakakatakot. Pagkatapos noon, biglang sumugod ang isang grupo ng mga tagapag-alaga sa kinatatayuan. Ang mga tagapag-alaga na iyon ay may mga espada sa kamay, lahat sila ay puno ng layuning pumatay. Kabanata 3073. Napaatras lahat ang mga nanunood. Ang ilan sa kanila ay sumisigaw habang ang ilan sa kanila ay galit na tumatakbo palayo. Novel drama. Sa sandaling iyon, wala sa mood si Jackie na magmalasakit sa iba kundi tumingin lang kay Rudy. Si Rudy ay tila lubhang nakakaawa sa harap ng karamihan. Kitang-kita niya ang ganap na takot habang patuloy na nagmamakaawa. Dahil nakaupo siya sa unahan, siya na ang pinakamalapit sa mga caretakers. Nang mga sandaling iyon ay nasa harapan na sila kanya. Tila nabaliw ang mga tagapag-alaga, nilaslas ang lahat ng kanilang nakita. Pambihira ang kanilang mga kakayahan. Sila ay nasa divine solidifying realm man lang. Ang mga mandirigma sa antas na iyon ay talagang imposibleng talunin lalo na kapag wala sa kanila ang higit sa 60 taong gulang. Walang sino man ang may kakayahang tumayo sa mga tagapag-alaga. Ang mga tagapag-alaga ay hindi kapani-paniwalang mabilis. Matapos putulin ang dalawang ulo sa harap niya, nasa harapan na nila si Rudy. Kung patuloy na walang ginawa si Jackie, tiyak na mamamatay si Rudy. Naramdaman ng titig ni Jackie, tumingin si Rudy na may ekspresyon ng ganap na kawalan ng kakayahan. Alam niyang malapit na siyang mamatay, at humingi siya ng tulong kay Jackie. Sa pagharap sa biglaang pag-unlad na iyon, malamig na tumitig si Jackie, hindi ginagalaw ang kanyang katawan. Kahit na may nakita siyang papatay kay Rudy, hindi nagbago ang ekspresyon niya. Wala man lang siyang reaksyon sa mga nangyayari. Ang mga mata ng Nine-Tailed Scarlet Fox ay lalong namumula, kaya't ito ay nagsisimula ng kumikinang. Sa sandaling iyon, ginagamit na nito ang Nine-Tailed Illusion sa bingit. Ang buong arena noon. Natatakpan ng pulang liwanag. Sa sandaling iyon, natakpan ang entablado sa liwanag na iyon, ngunit nakikita pa rin ng mga manunood ang entablado. Unlike what Jackie was seeing, maayos naman ang mga aktwal na manunood. Walang nangyari, at ang mga tagapag-alaga ay hindi nag-aalsa. Lahat ng nakita niya ay ilusyon lamang mula sa Nine-Tailed Scarlet Fox. Hindi pa tinamaan ng ilusyon ang mga manunood, kaya ang nakita nila ay isang lalaki at isang hayop na magkaharap. Nakatitig ang Fox kay Jackie, at hindi gumalaw si Jackie. Parang nanigas ang buong katawan niya at napaayos sa pwesto. May nagtatakang nagtanong, bakit hindi gumagalaw si Lucius? Parang naging siya. Nakapin. Sino ang nakakaalam? Iyon kaya ang diskarte niya. Pwede bang lahat na lang gumamit ng utak? Hindi mo ba nakikita na umaatake na ang Nine-Tailed Fox? Ano? Sinalakay na ng halimaw. Bakit wala akong nakikita? Ang nakikita ko lang ay isang pulang glow na nakapalibot sa buong stage. Iba pa kaysa doon, walang nangyayari. Feeling ko nakatayo lang si Lucius na hindi gumagalaw. Wala na akong ibang nararamdaman. Ganyan ka tanga. Wala ka bang narinig na ilusyon? Mukhang magaling ang halimaw na ito sa mga ilusyon, at ang natural born skill nito ay dapat na nasa medyo mataas na antas. Si Lucius ay hindi gumagalaw dahil siya ay nasa isang ilusyon. Naghihintay ng pagkakataon ng pulang fox na iyon. Kapag sigurado na si Lucius ay ganap na nakulong sa ilusyon, maglulunsad ito ng pag-atake. Kung hindi makatakas si Lucius sa ilusyon, patay na siya. Si Arnie ay likas na may ilang kaalaman bilang isang piniling alagad ng Deer Pavilion. Nang makita niyang binalot ng pulang glow-ang sa buong yugto, sigurado siya na ang halimaw ay gumagamit ng isang ilusyon na pag-atake. Kabanata 3074. Pinaikit niya ang kanyang mga mata habang umaawit muli sa entablado, mamamatay talaga siya. Hindi na siya makakatakas this time. Kakagete ng Fox na iyon. Sa kanyang lalamunan. Sa pagkakataong iyon, si Arnie ay tila isang inaalimura na babae na marunong lamang magmura. Sa wakas ay gumalaw ang Nine-Tailed Scarlet Fox. Sigurado na si Jackie ay nakulong na sa ilusyon, hindi makatakas para sa sandali. Iyon na ang pagkakataong hinihintay niya. Ibinuko ng Nine-Tailed Scarlet Fox ang bibig nito, nagsiwalat ng malatao na nakakatakot ng ngiti sa mukha nito. Bigla itong bumaril kay Jackie sa hindi kapani-paniwalang bilis. Napabuntong hininga ang lahat. Pababa ng ikli ang distansya sa pagitan ng halimaw at Jackie. Sa kung gaano kabilas ang Fox, ito. Ilang sandali lang ay nasa harap na ito ni Jackie. Kung hindi siya nagising sa oras na iyon, tiyak na mamamatay siya. Napabuntong hininga ang lahat ng naroon, pati si Rudy, na lubos pa rin ang tiwala kay Jackie. Maaaring tiwala si Rudy sa kakayahan ni Jackie, ngunit hindi niya alam kung makakayanan ni Jackie ang isang ilusyon. Pagkatapos ng lahat, ang mga ilusyon ay hindi pisikal na pag-atake. Kinagat ni Rudy ang kanyang mga labi sa isang linya, hindi napigilan ang kanyang sarili na ipagdasal si Jackie. Hindi pa rin siya gising.
Tapos, patay na si Lucius. Hindi na siya mabubuhay. Sa kinatatayuan ng manonood, hindi napigilan ng isang tao ang sumigaw. Sa pagkakataong iyon, nasa harap mismo ni Jackie ang nine-tailed fox. Nakabuka ang mga panga nito at mapupunit ang lalamunan ni Jackie sa susunod na segundo. Wala nang pag-asa. Sa eksaktong sandaling iyon, biglang nanlaki ang mga mata ni Jackie at tinusok ang kanyang talam. Ang hampas na iyon ay ganap na tumago sa lalamunan ng Zorro. Hindi inaasahan ng fox na madyay gising talaga si Jackie sa sandaling iyon kahit gusto nito, huli na para umiwas. Nakarinig ang lahat ng tilamsik habang ang dugo ay bumulwak ng mahigit 30 talampakan. Nanlaki ang mga mata ng nine-tailed fox at nakita ni Jackie ang isang piraso ng hindi paniniwala sa kanila. Isang malamig na buntong hininga ang pinakawalan ni Jackie, alam niya ang iniisip ng nine-tailed fox sa sandaling iyon. Pagkatapos ng lahat, ang fox ay nakatitiyak na siya ay ganap na nakulong sa ilusyon, hindi man lang makalaban. Kaya naman umatake ang fox. Gayunpaman, talagang nakalusot si Jackie sa huling sandali, biglang umatake kaya hindi ito naiwasan ng fox. Sa isang putok, ang katawan ng fox ay bumagsak sa lupa. Sa sobrang sakit ay nanginginig ang buong katawan nito. Gayunpaman, hindi man lang ito makasigaw sa sakit dahil nabutas ang lalamunan nito, hindi na nakagawa ng ingay. Tumawa si Jackie habang sinabing, ang kaunting ilusyon mo ay wala sa harapan ko. Isa akong soul attribute warrior. Kung wala ang kaluluwa ko, sapat na malakas, paano ako magsasanay ng mga diskarte sa katangian ng kaluluwa? Ang mga mandirigma na may malakas na kaluluwa ay ang bane ng mga ilusyon. Hanggat ang kaluluwa ng isang tao ay sapat na malakas, ang mga ilusyon ay hindi makakaapekto sa kanila. Kabisado na ni Jackie ang Destroying the Void at naka-absorb ng napakaraming soul fragment. Ang kanyang kaluluwa ay kasing lakas na isang pader ng lungsod. Ang mga ilusyon ng nine-tailed fox ay wala sa kanya. Hinding-hindi nito magagawang sirain ang mga pader na iyon. Sinadya ni Jackie na isipin ng fox na nahulog siya sa ilusyon, hindi na makalabas. Iyon ay para sa lakayin ng Zorro. Sa totoo, nakita na ni Jackie ang lahat ng ginawa ng fox. Talagang sinagot ng paliwanag ni Jackie ang tanong ng fox. Medyo nanginginig ang katawan nito na parang may gustong sabihin pero si Jackie. Malinaw na ayaw niyang mag-aksaya ng oras. Sa isa pang saksak, tumigas ang katawan ng fox nang huminto ito sa paghinga. Kabanata 3075. Sa sandaling namatay ang fox, ang hadlang sa paligid ng arena ay ganap na nagkalat. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Jackie nang makalanghap siya ng hangin mula sa labas. Sa wakas natapos din. Kahit magkatugma ang tatlo. Sa totoo lang hindi ganoon kahirap para kay Jackie, ayaw na niyang mag-aksaya pa ng oras sa labas ng lungsod. Matapos mamatay ang fox, ang katawan nito ay bumalik sa enerhiya at hinihigop ng 100 Beast City. Sa sandaling ang enerhiya ay naging ganap na hinihigop, biglang nabuo ang isang bundle ng itim na usok sa hangin. Ang usok ay naging mas makapal at mas makapal bago ito tuluyang nagkadikit at nakabuo ng medalyang halos kalahating palad ang laki. Inabot ni Jackie at nahulog sa kamay niya ang medalya. Iyon ang sikat na Black Iron Medal. Ito ang pinakamataas na karangalan sa panlabas. Lungsod. Wala siyang naramdaman noong nakita niyang may kasama ito kanina, pero ngayong nakuha na niya ito, sa totoo lang ay medyo naging tama na siya. Natutuwa. Bahagyang nakaawang ang labi niya habang lumalapit kay Rudy. Excited na iwinagayway ni Rudy ang kanyang mga kamay habang sumisigaw, ngunit hindi ito marinig ni Jackie dahil sa layo. Tumango lang si Jackie sa kanya bago niya inilagay ang medalya sa kamay niya sa mustard seed. Wala siyang balak na suotin ito dahil masyado itong nakatawag ng atensyon. Mag-iimbito lamang ito ng mga tingin ng inggit at paghanga sa iba, ngunit hindi niya iyon pinansin. Kahit saan man niya gusto lang ni Jackie na maging low profile. Iyon ay dahil ang pag-akit ng atensyon ng walang background ay mag-iimbito lamang ng walang katapusang gulo. Kung hindi dahil doon, hindi na pinalitan ni Jackie ang pangalan at hitsura niya. Natapos na ang tatlong laban, kaya lahat ng mga pagtatalo at away noon ay nawala ng kahulugan. Lumabas ang mga resulta. Nanalo si Jackie. Siya ay nanalo ng hindi kapani-pani walang madali. Maliban sa natagalan ang unang laban, naging mabilis ang pangalawa at pangatlo. 3 atake pa lang ang nagamit niya sa kabuuan. Kung ikukumpara sa iba na lumaban sa kanilang limitasyon, napakadali niyang nanalo. Napakadali noon kaya marami sa mga manunood ang hindi makapaniwala na totoo ang kanilang nakita. Pakiramdam nila ay nanaginip sila. Nanalo siya. Nanalo talaga siya. Ito ay 1 hanggang 7 logro. Yayaman na sana ako kung siya lang ang tinaya ko. Ilang manunood ang napuno ng panghihinayang sa sandaling iyon. Natukso silang putulin ang kanilang sariling mga kamay, nananangis sa kanilang mga pinili. Bakit nila naisip ang maniwala sa iba at tumaya sa halimaw?
Kung nakipagpustahan sila kay Lucius, mayaman na sana sila. Ang pagtaya ng 1 milyon ay magbibigay sa kanila ng 7 milyon pabalik. Ang pag-iisip pa lang ay naging emosyonal na sila. Napakalaki ng agwat kaya ang ilan sa kanila ay hindi mapakali. Ang mga naging natuksong tumaya kay Jackie ay galit na galit. Kasalanan mo ang mga tanga. Kung hindi, makakakuha ako ng 7 milyon ngayon. Pusta ako ng 800,000 espiritong kristal, at wala na silang lahat ngayon. Iyon ang aking buong kapalaran. Tapos na ako para. Nakaramdam ng ginhawa si Rudy nang marinig ang panghihinayang ng lahat. Lahat sila ay naging matatag na si Jackie ay walang halaga na sinasabi iyon. Si Jackie ay isa lamang payaso na marunong lamang magpakitang gilas. Sa wakas ay nalaman na nila kung sino ang mga tunay na clown. Kabanata 3076. Dahil sa mga naunang frustrations na dinanas niya, ayaw nang tiisin ni Rudy. Isang malamig na tawa ang pinakawalan niya habang nakatayo. Tumayo mula sa kanyang upuan. Tulad ng kung paano kumilos si Arnie bago ito, dumiretso siya sa gitna ng kinatatayuan ng mga manunood. Sigaw ni Rudy habang naglalakad, alam ba ninyong lahat kung kanino ninyo dapat idirekta ang inyong galit? Sino ang pinaka gumawa? Pukawin ng lahat, nagsasalita na parang alam niya ang pinakamahusay sa mundo. Binyantaan pa niya kayong lahat na huwag ipusta ang mga spirit crystals ninyo. Lucius. Ang kanyang mga salita ay nakadirekta kay Arnie. Sa sinabi ni Rudy, sa wakas ay naalala ng lahat ang ginawa ni Arnie kanina. Agad nilang binago ang target habang sinisigawan si Arnie, Arnie, aso ka. Isang bagay para sa iyo na isipin na Lucius. Hindi mananalo. Bakit mo sinubukan na huwag din kaming maniwala sa kanya? Dahil sa sama ng loob mo sa kanya. Iyon lang. Dahilan kung bakit mo kami kinaladkad para labanan din si Lucius. Dumi ang mga kamay mo. Ito ay dahil nakinig kami sa iyong walang basang mga haka-haka na sa huli ay nagkamali kami ng pagpili. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Tama na yan. Kasalanan mo ang lahat. Kung hindi dahil sa iyong walang humpay na pagsasabi na si Lucius ay nagsusumikap lamang na magpakitang gilas at hindi siya posibleng manalo, na ilagay ko na ang aking taya kay Lucius. Sa sandaling iyon, si Arnie ang naging pangunahing target ng lahat. Sa pag-iisip tungkol sa lahat ng ginawa niya noon, pakiramdam ng mga mandirigmang naruroon ay niloko niya sila. Kung si Arnie ay hindi masyadong ininsulto si Lucius, hindi marami sa kanila ang naglagay ng kanilang taya sa mga hayop. Sa sandaling iyon, marami sa kanila ang may isang iniisip. Kung nakipagpustahan sila kay Jackie, nanindigan sila para kumita ng malaki. Mula nang pumasok sila sa 100 Beast City, hindi pa sila nakakita ng mga logro na kasing taas nito. Ang mga taya na kanilang inilagay ay makakakuha ng 7 beses ng payout sa isang iglap. Sa pag-iisip pa lang ay naluluha na ang mga mata nila. Ang napakalaking regalo ay nawala sa harap ng kanilang mga mata, at ang lahat ay dahil kay Arnie. Kung hindi dahil sa kanya, baka nagngangalit na sila at tumaya kay Lucius noon. Tuwang-tuwa sana sila na nakalimutan na nila ang kanilang mga pangalan. Kung nag-invest sila ng 1 milyong spirit crystals, makakabawi sila ng 7 milyon, na dinadagdagan ang halaga ng 7 beses sa isang pagkakataon. Nakakadismaya, umusok ang lahat nang natalo sila sa kanilang taya. Kung hindi lang naapektuhan ang tubo nila, baka natakot sila sa background ni Arnie. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang kanilang mga wallet ay lubhang naapektuhan. Marami ang nagsimulang magalit ng isantebi ang kanilang mga alalahanin. Kung ang mga batas ng lungsod ay hindi na isagawa, marami sa kanila ang maaaring sumalakay kay Arnie upang ilabas ang kanilang mga pagkabigo. Nang marinig ang mga reklamo ng lahat, walang sinuman mula sa Deer Pavilion ang nangahas na magsabi ng kahit ano. Kung tutuusin, alam na alam nila iyon. Lahat ito ay salamat sa mga aksyon ni Arnie. Kahit lahat sila ay umiiyak para sa ulo ni Arnie, sa huli, si Arnie ay nagpahayag lamang ng kanyang kaloob-looban. Iniisip at hindi sila pinilit na tumaya sa mga hayop. Ang Deer Pavilion ay kumbinsido na ang kanilang pagkatalo ay dahil sa kanilang sariling desisyon. Siyempre, hindi sila nang ahas na sabihin iyon. Kung gagawin nila, ang sitwasyon ay maaaring mawala sa kontrol, at maaaring sila ay sinaway ng lahat ng mga mandirigmang naruroon kaagad. Kaya napilitan silang ibitin ang kanilang mga ulo at manatiling tahimik. Pacing all those shout, Arn's expression was devoted of emotion as his eyes lost their glory. Matigas siyang umupo sa manunood. Nakatayo, naghihintay. Kung hindi gumagalaw ang kanyang dibdib, akala ng alagad sa kanyang likuran ay patay na siya. Nag-aalalang tumingin kay Arnie ang sip-sip na alagad. Ang estado ni Arnie ay hindi kapani-pani, walang kakaiba at nakakabahala. Ang katotohanang nanalo si Lucius ay isang bagay na hindi matanggap ni Arnie. Gayunpaman, si Arnie ay ganap na walang emosyon. Kanyang kabuuan. Tense ang katawan, at bahagya siyang nag-react. Kabanata 3077.
Labis nitong ikinabahala ang mga kapwa-alagad ni Arnie sa likuran niya. Pagkaraan ng matagal na pagtingin kay Arnie, napansin nilang parang wala si Arnie. Para marinig ang anumang sinasabi ng sinuman, gaano man kalakas ang mga sigaw. Sabi ng isa sa kanila na may pag-aalala, Arnie, okay ka lang. Aba, sinuwerte lang ang bata, bet ko. Kahit na mahirap swertehin ng 3 beses. Sa isang hilera, hindi ito nangangahulugan na ito ay imposible. Iniisip ko lang na ang taong ito ay nagawa lamang na manalo ng 3 sunod-sunod na panalo, ngunit ito. Hindi nagpapatunay na malakas siya. Oo, tama. Swerte lang siya. Nasabi na natin sa ating mga kapwa-alagad ang tungkol sa kanya. Hanggat may pagkakataon, hindi natin siya hahayaang mabuhay. Matapos marinig iyon, tuluyang gumalaw ang naninigas na mukha ni Arnie. Pagkaraan ng mahabang panahon, dahan-daang nagsalita si Arnie sa garalgal na boses, tama ka, kakampi lang niya ang swerte. Ganyan siya nanalo ng 3 sunod. Nasa stage na si Arnie kung saan hinding-hindi niya matatanggap ang katotohanan, kahit na nasa harapan niya ito. Kahit na maliit na bahagi lamang ang magagawa ng swerte sa pagkapanalo ng 3 sunod-sunod na laban, ganoon pa rin ang nararamdaman ni Arnie. Sa pagkakataong iyon, narinig niya ang malamig na tawa sa tabi niya. Tumangala si Arnie at nakita niya si Jackie na naka-gray na robe, inayos niya ang katawan dahil baka sa malamig na tingin ni Jackie ang pangungutya. Napaawang ang labi ni Arnie habang sumisigaw, anong tinitingin-tingin mo sa akin? Galit na galit si Jackie sa mga kilos na tulad nito, ngunit pagkatapos ng lahat ng ginawa ni Arnie, hindi na niya basta-basta bibitawan si Arnie. Hindi man sila makaatake sa sandaling iyon, ayos lang siya hanggat maaari niyang magalit, mas hindi mapigilan si Arnie. Malamig na tumawa si Jackie bago sinabing, sabi mo may mali sa ulo ko, pero sa tingin ko dapat tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Nanalo na ako ng 3 sunod at nakakuha ng itim na bakal na medalya, pero naninindigan ka pa rin na ang swerte ko ay parang matigas ang ulo. Kung walang sira sa ulo mo, dapat isa ka lang talagang tanga. Dumilim ang mukha ni Arnie habang sumisigaw, anong sabi mo? Sinong tinatawag mong tanga? Mahinahong sabi ni Jackie, kaya hindi ka lang tanga, may sira din sa tenga mo. Hindi pa ba ako malinaw sa sinabi ko? Sa sobrang galit ni Arnie ay lalabas na siya ng dugo. Bigla siyang napatayo habang galit na nakatingin kay Jackie, ikaw. Dapat itikom mo na lang ang bibig mo, putol ni Jackie. Nasabi mo na ba ang totoo? Malakas na sinabi ni Arnie, ano ba ang sinabi ko na hindi totoo? Ngumuso si Jackie. Nakalimutan mo na ba ang sinabi mo? Sabi mo nagsimula lang ako sa Black Iron Bet dahil mahal ko ang pagiging sentro ng atensyon at pagpapakitang gilas. Sa tingin mo ba totoo lahat ng iyon? Napaawang ang labi ni Arnie. Sinabi niya iyon, ngunit hindi gaanong kapanipaniwala sa sandaling iyon. Gayunpaman, tumanggi siyang magpasakop. Yung sinabi ko pa rin. Totoo. Sinimulan mo lang ang itim na bakal na taya para mamuulat. Matapos marinig iyon, hindi na napigilan ni Jackie ang pagtawa. Pati ang mga mandirigma sa paligid nila ay tumatawa na rin. Masyadong nakakatawa ang mga sinabi ni Arnie. Napatunayan na ni Jackie ang lahat sa kanyang kakayahan. Hindi na kailangan pa mga paliwanag. Kabanata 3078. Jackie laughed and coolly remarked, mukhang hindi ka naaamin sa kahit ano. Sa totoo lang, ayos lang kahit tumanggi kang aminin. Pagkasabi noon ay inilabas ni Jackie ang kanyang itim na bakal na medalya mula sa mustard seed. Tiningnan niya ang medalya at sinabing, kahit hanggang dulo. Lahat ng naging clown mo. Sinubukan mo akong punahin gamit ang iyong mga pamantayan. Nakakatuwa. Napatingin si Jackie kay Arnie at malakas na sinabi, yung taong sinasabi mong mahilig lang magpakitang gilas ay nakatapos ng Black Iron Bet. Hindi ba dapat ngayon na ang turn mo? Di ba sabi mo noon na magsisimula ka ng Black Iron Bet? O ang isang tao ay isang unggoy ngayon? Namigay ka lang ba ng walang laman? Mga pangako. Ang alam mo lang gawin ay patakbuhin ang iyong bibig, ngunit wala kang kakayahan upang patunayan ang iyong sarili. Ang mga salita ni Jackie ay agad na nagpaalala sa lahat na si Arnie ay nangako ng labis at sinabi na siya ay magsisimula ng isang itim na bakal na taya para maalis ang kanyang pangalan. Napaawang ang mga labi ni Arnie nang tuluyang impas ang kanyang dating kilos. Nagsimula siyang huminga ng husto, hindi matapang na tingnan si Jackie sa mata. Walang paraan na madali siyang pakawalan ni Jackie, gayunpaman. Hindi ba ito na ang tamang panahon para gumawa ka ng aksyon sa iyong mga salita? Pagkatapos ng lahat, sinasabi mo na ikaw ay napakalakas, na sumusumpa na nakarating ka sa iyong posisyon ng Lehigh Timo. Don't tell me na hindi ka seryoso nung sinabi mong sisimulan mo ang Black Iron Bet. Nang inig ang buong katawan ni Arnie, pakiramdam niya ay napaatras siya sa isang sulok. Kahit wala siyang sinabi, hindi siya binitawan ni Jackie.
Nakataas ang isang kilay ni Jackie, na nagpatuloy, mukhang ang galing lang ng mga alagad ng Deer Pavilion sa pagyayabang pero hindi nananatili sa kanilang salita. Ito ba talaga ang clan sa peak ng 7th grade clans? Pinalawak mo ang aking pananaw ngayon. Tunay na basura ang mga disipulo ng Deer Pavilion. Ang sandali na sinabi, ang kanyang mga kapwa-alagad ay hindi na nakapagpigil. Kinaladkad ni Jackie ang buong angkan dito, na hindi nila gagawin payagan. Tumayo ang isa sa kanila at sinabing, anong kalokohan ang sinasabi mo? Ang lakas ng loob mong sir ang Deer Pavilion. Tumaas ang isang kilay ni Jackie at walang pakialam na bumawi, sino ang nanirang puri sa Deer Pavilion? Mali ba ang sinabi ko? Hindi ba sinabi ni Arnie na sisimulan niya ang isang black iron bet para linisin ang kanyang pangalan? Siya ba ang nagsimula? Ang mga salita ni Jackie ay bumagsak sa pahayag na iyon. Huminga ng malalim ang alagad na nagsabi niyan, hindi makapagsalita. Ang natitira ng mga alagad ng Deer Pavilion ay lubos na namula sa galit. Wala na rin silang may susukli sa sinabi ni Jackie. Tumawa si Jackie habang nakatingin ulit kay Arnie. Sa palagay mo ba ang pagbabaon ng iyong ulo sa buhangin na tulad nito ay mawawala ang lahat? Paano ito madaling pumasa? Ikaw ang nagsabi sa lahat na huwag akong tayaan bago ito. Marami sa kanila ang maaaring makabalik. 7 beses ang kanilang kayamanan, ngunit binago iyon ng iyong tinatawag na nagpapatibay loob na mga salita. Pagkasabi nun ay napatingin si Jackie sa mga nanunood. Lumingalinga siya sa paligid at nakita niya ang kalbong nanunuya sa kanya noon. Naalala niya kung paano itinaya ng kalbong lalaki ang kanyang buong kapalaran sa hayop sa lugar ng pagtaya, sinabi na magagawa niyang doblehin ito. Ang kalbo na lalaki ay may madilim na hitsura sa kanyang mukha sa sandaling iyon, na nawala ang kanyang buong kapalaran sa isang iglap. Isang ngiti ang pinakawala ni Jackie habang naglalakad ng 2 hakbang patungo sa lalaki. Di ba 760,000 spirit crystal ang tinaya mo? Bago ito, Kabanata 3079. Ang alaala ni Jackie ay hindi nagkakamali. Ang kalbong lalaki ay nagpakita ng kanyang kapalaran sa sandaling iyon, sinabi na nagawa niya. Makaipon ng maraming mga espiritong kristal sa lahat ng kanyang mga taon, tiwala na dodoblehin niya ito kung itataya niya ang lahat ng ito sa mga hayop. Imposibleng maibalik pa niya ang inilagay niya sa puntong iyon, lalo pa itong doblehin. Sa isang pagliko lang, naging A. Pulubi lang, kaya wasak na ang pag-iisip. Matapos marinig iyon ng kalbong lalaki ay bigla niyang tinignan si Jackie ng masalimuot na tingin. Napaawang ang mga labi niya habang napupuno. Panghihinayang. Pinlano niyang ipusta ang lahat sa mandirigma, ngunit pagkatapos marinig ang mga talakayan ng lahat pati na rin ang sinabi ni Arnie. Nagbago ang isip niya. Kung inilagay niya ang kanyang buong kapalaran kay Jackie, kikita siya ng mahigit 5 milyon. Ang pag-iisip pa lang niyan ay puno na ng galit ang mga mata niya. Bigla siyang tumayo at naglakad papunta kay Arnie. Naroon ang panloob na galit ng kalbo. Ganap na sumabog. Itinoon niya ang lahat ng galit sa kanya. Kung wala si Arnie, hindi mawawala sa kanya ang lahat. Kailangan niyang simulan ang lahat. Paanong hindi siya galit sa lalaki? Namumula ang mga mata ng kalbo habang nakatitig kay Arnie. Itinuro niya si Arnie at sinabing, ikaw ay duwag na basura. Masyado kang nagyayabang, pero ngayon tinatago mo na lang. Hindi mo ba iniisip na biro ka? Dahil ang lakas ng loob mong sabihin na may iba na mahilig magyabang at may ibang clown na gusto lang mag-stand out, kaya mo bang tingnan ang sarili mo sa salamin? Sino ang clown? Sinong duwag? Malapit nang mawala sa galit ang kalbong lalaki. Habang nagdurusa si Arnie, mas magiging masaya siya. Agad na tumayo ang mga alagad ng Deer Pavilion para ipagtanggol si Arnie. Sumigaw ang isa sa kanila, anong sinasabi mo? Sinabi ba ni Arnie na hindi niya sisimulan ang black iron bet? Hindi pa siya handa, gagawin niya ito pagkatapos ng ilang sandali. Ang kalbo na lalaki ay hindi nabili niyan. Ngumisi siya, sino ang pinagluloko mo? Hindi siya handa, sabi mo. Ano ang hinahanda mo? Ano ang kailangan pang ihanda? Nagpaplano ka bang maghintay ng 1 taon o 2 kung kailan mas mahusay ang iyong lakas upang simulan ang itim na bakal na taya? Anong klaseng biro yan? Sige, kung ganoon. Baka ipagmalaki ko sa lahat na magsisimula din ako ng black iron bet. Kapag tinanong ako ng mga tao kung bakit hindi ko pa ito sinimulan, sasabihin ko lang na hindi pa ako handa sa pag-iisip. Nakakainis na tumawa ang kalbong lalaki. Ang mga alagad ng Deer Pavilion ay malapit nang mabaliw sa kanilang galit. Nang makita ito, masayang tumango si Jackie. Ito ang gusto niyang mangyari. Panay ang pang-iinsulto sa kanya noon ni Arnie, na sinasabi pa nilang magpapalimos siya. Awa. Naalala niya ang lahat ng kanilang ginawa at sinabi, kaya hindi niya ito papakawala ng ganoon kadali. Napaawang ang labi ni Arnie. Namumutla na ang mukha niya nang maramdaman niyang mababaliw na siya. Yung feeling na gustong magmakaawa. Mercy,
naramdaman na niya bago si Jackie. Alam na alam ni Arnie na walang bawiin ang isang itim na bakal na taya. Kailangan niyang gawin ang ginawa ni Jackie at manalo ng 3. Magkasunod na laban para makuha ang itim na bakal na medalya. Walang kumpiyansa si Arnie na manalo ng 3 sunod at hindi rin nagtiwala sa sarili niyang kakayahan. Kung sakaling pumili siya ng mas malakas, hayop, baka matulad siya kay Leslie. Kabanata 380. Nako, hindi na niya mababawi ang sinabi niya, at ang mga mandirigmang nakapaligid sa kanya ay hindi siya basta-basta papayagan pagkatapos ng lahat ng kanyang ginawa. Alinman, kailangan niyang ipaliwanag ang kanyang sarili. Ang mga kilos ng kalbo ay lalong nagpapasaya sa mga mandirigma sa kanilang paligid. Maraming tao doon ang sinisisi sa pagkawala nila bubog na espiritu sa mga salita at pagbabante ni Arnie. Nang makita ng lahat na hindi nakasagot si Arnie, marami sa kanila ang tumindig na parang kalbo at insulto si Arnie, na sinasabing ay hamak at isang ganap na pekeng. Naging sanhi ng panginginig ni Arnie sa galit ang kanilang mga nakakagalit na salita. Napatingin siya sa lahat ng nanlilibak sa kanya ng may galit. Matapos sumigaw. Sa ilang sandali, sa wakas ay hindi na nakapagpigil si Arnie. Makinig kang mabuti. Sisimulan ko na ang taya ng itim na bakal. Ako, si Arnie. Hindi ako duwag peke ba ako? Matapos sabihin ang lahat ng iyon, ginamit niya ang token sa labas ng lungsod upang magparehistro sa harap ng lahat. Matapos gawin iyon, nakamaskara ang kalansay. Muling umakyat sa entablado ang caretaker na may dalang itim na balumbon. Matapos gawin ang lahat ng iyon, tinitigan ni Arnie ng masama si Jackie. Parang gusto niyang sibakin si Jackie. Tumawa si Jackie habang malinaw na sinabi, "Good luck, kung gayon." Hahaha. Tumalikod siya at bumalik sa kanyang kinaroroonan ni Rudy. Naghihintay. Pagkaupo ni Jackie, sabik na sinabi ni Rudy, "Nakuha ko na ang mga spirit crystal. Mayroon kang 7 milyon habang ako ay may kabuoang 4,690,000. Hindi pa ako nakakita ng napakaraming mga kristal na espiritu sa aking buhay." Sa sobrang tuwa ni Rudy ay hindi niya napigilan ang kanyang bibig. Nagkaroon lang siya ng humigit kumulang 670,000 spirit crystals bago ito at itinaya ang lahat kay Jackie para sa napakalaking windfall. Pakiramdam ni Rudy ay mapapangiti siya kahit sa kanyang pagtulog ng gabing iyon. Nagtaas ng kilay si Jackie. Wala yon. Mas malaki pa ang kikitain mo mamaya. Magkakaroon ka ng mahigit 10 milyon. Natigilan si Rudy sa narinig. Hindi pa siya nakareact noong una, pero maya-maya, inayos niya ang kanyang katawan. Bulong ni Rudy, "Ang ibig mong sabihin ay alam mo na kung mananalo o matatalo si Arnie." Sinimulan pa lang ni Arnie ang itim na bakal na taya habang nanunood ang lahat. Sa pagkakataong ito, wala ni isang tao ang nang-ahas na maging tiyak tungkol sa resulta. Pagkatapos ng lahat, sa nangyari kay Jackie, lahat ay nagsimulang pakiramdam na ang lahat ay posible. Kahit hawak nila Arnie na may pang-aalipusto, walang sino man ang nang-ahas na makasigurado sa anumang bagay sa sandaling iyon, natatakot na sila ay makagat pabalik. Sa sandaling iyon, si Arnie ay naglakad patungo sa entablado na may nanginginig na mga yabag. Ibang-iba ang ugali niya kay Jackie. Nang si Jackie ay nasa entablado, ang kanyang ekspresyon ay pasibo though with a confident flair. Si Arnie naman ay nalubog. Mukha na parang nawala lahat ng pinanghahawakan niya. Binuksan ng caretaker ang itim na scroll at inihayag ang mga patakaran tulad ng dati. Karamihan sa mga ito ay walang kaugnayan, at ang huling bahagi lamang ay mahalaga. Ang logro ng mandirigma ay 1 sa 4, at ang logro ng hayop ay 1 sa 2. Ang mandirigma ay may 5 minuto upang piliin ang halimaw na pipiliin niya. Mukha. Ang mga larawan ng 5 hayop ay lumitaw sa himpapawid. Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.